dito, baliktad. Dito natin yung yun. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Para sa araw na ito, ang pag-aaralan po natin ay isang bagay na nakasulat po ni Saro. Kasi po kami po ay nagtatalakay ngayon sa aklat po ng Romans para doon siyempre sa mga hindi nakasubaybay ay sasama na rin po namin kayo sa pagtalakay nito. Medyo magaan lang ito, kaya intindihin ito ng ordinaryong tao, ng mga bata. Okay? Handa naman lahat? Yan, ngingitin muna tayo mga kapatid. Yan, siyempre iba patupa. Ayan, nakakagalak. At may mga baby na naman, no? Maraming salamat sa Panginoon. Narito rin ang ating mga kapatiran. Okay, sige, saglit muna tayo manalangin. Samahan niyo ako sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Sa biyaya mo, sapagkat muli, nakita-kita po ang iyong mga anak, malayo man, malapit, ay papasalamat kami sapagkat muli mo kaming pinagsama-sama. Nadalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, napagkalooban mo kami ng blessing sa pamagitan ng iyong mga salita. Buksan mo ang puso at isip, na bawat sa amin, bata man matanda, naman alam ko ng iyong mga salita ay para sa lahat. Guide us in Jesus' name. Amen and Amen. Alam niyo, itong mga nakaraang buwan, tinatalakay po namin ang patungkol sa atin. Tingnan muna ninyo inyong mga katabi. O, nasa palagay niyo. Ayos ba sila? Ayos ba? O baka humihinga lang yan. Punong-puno ng problema. Yan. Sometimes yung iba gusto na nilang tapusin ang kanilang buhay. Pero meron din namang masaya. Taas nga kamay ng masaya. Diba? Wala. Ayaw, meron pa lang. Wala. Sa araw na ito, mga kapatid, tinatalakay po namin kasi kung ano yung tunay nating buhay. No? Kami po ay nasa Romans chapter 6. At ang sabi rito, mga kapatid, sa verse 2, tuwing nakaraan po, tinanong kasi, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ito po ang sagot, verse 2. Hindi. Hindi daw tayo dapat ang mabuhay. Bakit? Ito, ewan ko lang, tatanggapin niya sapagkat tayong lahat ay patay na. Yan. Sa Christianity po, mahalaga na ma-realize mo kung ano ka. No? Sa mundong ito, mga kapatid, si Germany man yan, kung saan man yan, sa Taal o dito sa Binangonan, lahat tayo, ang tingin natin sa ating mga sarili, buhay. Buhay. Ayan, nakikita natin, humigiti, nandiyan si Kai, nandiyan si Isabel, nandiyan si Tico, yung mga, ayan, nandiyan si Sam, congratulations Sam, at ano pala ito, no? Honor. Walang-wala ka sa natawa mama mo. Lahat yan. Meron tayong achievements, meron din tayong mga failures. Amen. At sa buhay natin ito, mga kapatid, magtatanong tayo, bakit ganyan, mga kasama? Sabi nga kanina ni Tiaka, kahit siya nasa ibang bansa, mahirap, minsan masarap, talagang ganun eh. No? Walang pinagkakaiba yan sapagkat ang mundong ginagalawa natin, iisa lang po ito. Iisa lang po ito. Dapat po natin maunawaan niya. Iisa lang yan at ang may gawa niyan ang ating Diyos na buhay. Kaya nga po tayo nananampalataya. Ngayon, nung nilikha po ng Diyos ang bawat isa sa atin, kung tutusin po, perfect po tayo. Ibig sabihin, wala tayong pagkukulang. Walang dapat na gawin ang isang tao, kundi mabuhay lang. Itin ko, ang pagka-create sa atin ng Panginoong Diyos, dapat po tayo mabubuhay lang po tayo. Hindi tayo dapat maghihirap, in fact, hindi tayo dapat magtatrabaho, hindi tayo dapat namumroblema. Wala po dapat yan. Kasi bago po nilalang na Diyos ang tao, kompleto na po yan eh. Meron na siyang place, meron na siyang magandang environment, kompleto na po yan eh. O sige, isipin ninyo ngayon, ganyan ba?
tayo. Diba? Tutulog na lang tayo. Palagi na lang tayo masaya. In fact, ang talagang diretsang answer dyan, hindi. Tumatanas pa rin tayo ng hirap, pag-aalala, nagsusumika pa rin tayo para mag-improve yung ating buhay. Amen? Ano sa palagay mo ang buhay? Mas maganda roon o dito? Siguro sa ekonomiya, okay, kasi matakas talaga no? Kasi dito sa Pilipinas, kahit ano nang gawin mo rito talaga, pag susumikap mo rito, wala. Hirap na hirap pa rin ang bansang Philippines. Dumarami na ang pera natin pag-eleksyon, amen? Minamimigay. Tapos wala na naman. Kaya nga, magkamisan, kapag ang trabaho mo, tawag dito, oray-oriented, no? Yung mga ganyan ngayon, di ba? Ang boss niya nandun sa ibang bansa, mataas ang sweldo mo, medyo umaangat na konti yung buhay mo, pero mararamdaman pa rin yung pressure na hindi ganun kagaang, may problema pa rin. Kasi nandito ka. Hindi ganyan po ang original na design ng Diyos sa atin. Hindi po ganyan. Didiinan ko na po. Ang talaga original na design sa atin, mabuhay tayo ng sagana, mapayapa, na kasama ang Panginoong Diyos. Yun lang po. At kung nakita sa Biblia, mga kapatid, na kasama ng tao ang Diyos, everything is all right. Bakit everything is all right? Kasi nung time na yon, hindi ka magkakasakit, dahil wala kang stress, wala kang iisipin po, mga kapatid. At higit sa lahat, tandaan niyo ito provided po o ang Diyos po ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng tao. Di ba ngayon, kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang pera, wala kang panggastos, wala kang kakainin. Napakahirap. No? Ibig sabihin, kung ikumpara natin yung original sa ngayon, wala po tayo sa original. Kasi ngayon, naghihirap tayo, kinakailangan natin kung kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, nung nagkasala si Eva at Adan, paghihirapan niya ang lahat ng kanyang kakainin. At yan na nga po ang nangyayari. Amen. Sino? Nararamdaman pa natin yan? Nararamdaman natin yan. No? Kinakailangan mo magsumika. No? Kinakailangan mo magtiyaga, mag-double effort, triple effort para nang sa ganoon guminhawa ka. At lahat naman tayo ay naranasan yan, mga kapatid. So, ano ang ating gagawin? Tutuloy lang natin yan. Basta itutuloy lang natin yan, itutuloy yan. Hanggang saan? Hanggang kailan? Hanggang sa ang bawat sa atin ay mamatay na. That's the only end. No? Amen? At makikita nyo sa lahat, hindi naman sana, no? Dahil ako, dami ko nang na-counsel na mamamatay na. Lumalabas mga kapatid, yung mga mamamatay na mga kapatid, parang doon lang sila nagkakaroon ng feeling ng accomplishment. Palagi nila sinasabi, natapos na nila. Ay, sa wakas. Anong tawag? Ang term ng tao, magpapahinga na rin. Napagod. Yung nararamdaman natin kapaguran sa ngayon, wala pa po yan. No? Yan ay bahagi lang, parang installment ng ating buhay sa oras ito. May pagod, may pahinga, may pagod, may pahinga, may pagod, may pahinga, may pagod, may pahinga. At yan ay hindi original na design ng Panginoong Diyos. Nung dinikha ng Diyos ang langit at lupa, hindi po siya napagod. Pero nagpahinga siya. Paano nangyari? Wala napagod. Tapos magpapahinga ka. Yun nga po ang ating patuloy na inaalala sa kanyang pagsalita, paano mangyayari ito sa ating mga buhay. Tandaan natin, nasa sekreto lamang ng salita ng Diyos ang tunay na kapahingahan. Naalala niya sabi sa Matthew
Lahat ng napapagod, lumapit kayo sa akin, lahat ng napapagod at nagugulumihanan. At kayo'y, anong sabi? At kayo'y pagpapahingahin. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden. Tandaan yan. For my yoke is light, di ba? Mataang daw, and I will give you rest. Didiretsahin ko na kayo mga kapatid. Sa daigdig na ito, the only way to rest is to die. Kaya nga lahat ng lapida rito, ano nakasulat? Rest in peace. Sa English yun, RIP. Sa Tagalog, iba-iba. Pero wala na po ako nakikita ngayon sa Tagalog na, di ba, SLN. Ano yung SLN? Okay, sumalangit, nawa. Wala na po ganun yan. Nung araw, meron po yan. Ngayon, wala na. Palagi na nakalagay, rest in peace. Why? Because death sa sanlibutan ito is peace. Doon na nakakaramdam ng kapahingahan. Talagang pahinga dahil patay na. Wala nang matatanda sa atin dito. Kasama na ako. 63 na rin ako. Sister Evelyn, ano nararamdaman nyo? Pahina tayo ng pahina. Sister, ano? Nangihina po ba kayo? Malakas pa rin. Humihina, ano? Nag-iipay. Bakit nangihina? Kasi tumatanda ka na. At alam nyo, pag pahina ng pahina, alam nyo na sa bandang dulo. Nurse, ano nangyari? Pag ang tibok ng puso, nakita mo sa monitor. Bakit? Pag umano na. Ano ang sa palagay mo, nurse? Ang malapit na yun. Tapos, patay na. Pahinga. Tapos, pag nailibing na natin, susulat na natin sa kanyang lapida, rest in peace. Kinakailangan pa nga bang mamatay ang bawat isa para maranasan niya? The answer is yes. Kaya kung ako sa inyo, pag sinabihan kayo ng kapitbahay niyo, mamatay ka na sana. Di ba? Pag galit sa atin, mamatay ka na sana. Mamatay ka na sana. Bakit ka sinasabi yung mamatay? Sa atin, mura yun eh. Ay, huwag mo magsalita ng ganyan. Para ka nagmula. Mamatay ka na sana. Hindi. Kaya kayo sinasabihan niya, para matapos na. Yun ang ibig sabihin ng mamatay eh. Matapos na. There should be peace. Stillness. Ganun po ang ibig sabihin niya. Kaya nga mga kapatid, harapin niyo yung inyong kaharap ngayon. Yan. Sige, sabihan ninyo yan. Papayag yan. Alam mo sis, mamatay ka na sana. Walang magsasabi niyan mga kapatid. Sapagkat iba ang takbo ng ating isipan. Pero ngayon ko rin napagtanto sa salita ng Diyos. Sana nga namatay na lang tayo lahat. Kasi ang buhay natin sa daigdig na ito, pagmasa natin, kahit anong gawin mo, magkakasala at magkakasala ka. Magkukulang at magkukulang ka pa rin. Amen? There is always shortcomings. Failures. Palaging ganun mga kapatid. At yung iba, pag hindi na natagalan, pag hindi na nakayanan, anong ginagawa pag hindi na nakayanan, natagalan? Magpapakamatay. Bakit? Because at the back of their mind, wala nang ibang pinakamagandang mangyari kundi matigil ang lahat ng ito at natitigil ang lahat ng ito sa pamagitan lamang ng matay. What a pity. Nakakalungkot po. Pero yan po ay tanggapin man natin o hindi sa oras na ito. Maniwala kayo, darating at darating tayo sa puntong yan na marirealize natin to die is to rest. Kaya walang tatanawin. Pero
nakita natin sa Biblia, ewan ko lang kung ano nyo ito, na ang sikreto nga pala talaga ng tunay na buhay ay mamatay ka na. What do you mean by the word death o kamatayan? Literally, ang ibig sabihin ng salitang death o kamatayan ay separation po. Hindi po ibig sabihin niya the end. Thanatos po yan sa Griego, sa original. Hindi siya nangangalugan ng end. Pag namatay ang isang tao, the end, hindi po. Ang ibig sabihin po ng death ay separation. Mahihiwalay lang. Mahihiwalay rin. Ang katawan ay mahihiwalay sa inyong kaluluwa at espiritu. Ang katawan ay mahihiwalay sa inyong mga minamahal sa buhay. Ito po, wala na. At ang pinakamasaklap yung pangatlo, mahihiwalay ka sa Panginoong Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang tao, ang may likha po sa atin, maintindihan man ninyo o hindi, ang Diyos po ang may likha sa atin. Amen. Maliwanag po yan. Ang nanay natin, tatay natin o magulang natin, sila po ay instrumento lang para tayo isilang sa mundong ito. Si Kai, instrumento po si sister at si brother, father niya, si brother Tonton, para siya mailuwan. Amen? Kami ni Sister Rose, hindi po kami pinalad na maging instrumento ng pagluwa ng aming anak. Wala po kaming anak eh. Amen, mga kapatid, hindi kami gano'n. Pero, naranasan din namin ang mag-ampon. Amen? Pinaranas din sa amin kung paano maging matina at pagdating ng takdang panahon, pinawi na rin si Jilin. So, wala naman kaming maireklamo ng mga kapatid. Pero pinauunawa lang sa atin dito mga kapatid na ang buhay na nasa atin ngayon, ang tawag natin niya sa Tagalog, hiram lang. Hiram lang. Wala nakakalam kung kailan darating ang kamatayan. Minsan nauna pa yung anak mo, katulad namin, nauna pa yung anak, ito sa magulang. Amen. Naalala niyo yung aksidente sa SCTEX? Grabe yun, nangyari doon. 10 ang patay doon mga kapatid. Merong naiwan doon na ganyan, na wala yung magulang. So, anong gagawin mo? Depende kung basher ka sa Facebook o ikaw ay ano. Depende sa iyong comment. Pero nung binasa kayo mga comment, ang comment doon, puro nila pa sarili lang nilang interpretasyon. Hindi nila naintindihan kung bakit nangyari mga bagay niya. At minsan nga siguro, hindi na natin maintindihan kung ano pa ang mga susunod na mangyari. Sa ngayon, nakikita natin ang ating mga sarili. Baka mabaya, baka bukas, wala na. Wala po akong makapagsasabi. Sana nga nandito pa rin tayo. Now, para mapirmi ang ating isipan mga kapatid, ang buhay ng tao sa daigdig dito, hindi talaga na-design ng maayos nang dahil sa tinatawag nating kasalanan. Ano yung kasalanan? Sin literally means you miss the point. Yun lang po. Meron kang tinatarget, hindi mo nakuha, kasalanan kagad yun. Meron kang dapat gawin, hindi mo nagawa, kasalanan kagad yun. You always miss. Yun ang ibig kasi sabihin ng sin talaga. At dito mga kapatid, nagbigay ng kautusan ng Panginoon. Nung nilikha niya talaga si Eva at Adan, wala naman talaga kung kasalanan doon. Wala naman silang na-miss, except for one. Ang sabi lang ng Panginoon, huwag ninyong kakainin yan, kasi mamamatay kayo. Sinabi na naman. Because ang kamatayan, ulitin ko, ang kamatayan po, hindi po yan dinisign ng Panginoong Diyos. Hindi po galing sa Diyos ang kamatayan. Kaya pag may narinig kayo, uy, namatay siya. Pag sinabi kalooban ng Diyos, that's a lie. Ayaw po ng Diyos ng kamatayan. Wala po ganyan sa Kanya. Amen mga kapatid. Ang kamatayan ay bunga ng sarili nating pagkukulang sa Diyos. Pag nagkakasala po tayo, wala po tayong dapat ibang sisihin, kundi ang ating mga sarili. Amen po. Maliwanag po yan, pero mahirap tanggapin. Hindi okay lang. Dahil nagkasala, ang tao, yung unang tao, ano nangyari sa kanila? Namatay sila. Ibig sabihin, una, nahiwalay sila sa Panginoong Diyos. Sumunod, nahiwalay siya sa kanilang kapwa. Sumunod, nahiwalay ni katawan sa kanilang kaluluwa. Wala na.
Of course, si Adan tumagal pa ng 900 years old. Sa kasalukuyan, walang aabot sa atin ng ganyan. Amen? Di siya ka 40, patay na eh. Sa ngayon, pag umabot ka pala na 70, mahaba na pala yun sa period natin ngayon. Kaya wala nang tatanggap ng 100,000 sa 100 years old, bibihira lang po yan. Ito po kayo, gusto mo bang umabot ng gano'n? Mahirap ng ano eh. Well, anyway, mga kapatid, napapunti tayo. So, what's the best na dinisign ng Panginoon? Paano mo matatalo ang kamatayan? Yun ngayon ang question. Paano mo maiiwasan ang kamatayan? Paano mo matatalo ang kamatayan? Napakahirap na tanong po yan. Napakahirap na suggestion yan, mga kapatid ko. Meron kayong ibibigay na. At ang kasagutan niyan, mga kapatid, ay tanging sa Diyos mo lang mauunawaan. Sa sanlibutan ito, ang magiging sagot is a total rejection ng idea, mga kapatid. Hindi nila tatanggapin. Hindi nila tatanggapin. What's the solution? Para mapaglabanan mo ang kamatayan. Isang tanong na napakahirap isipin at walang gusto sa sagot na sasabihin. Pastor Rika, kapala niya, ano pag-isip-isip mo? Ano lang ang tatalo sa kamatayan? Tatalo ang sagot, sabi ka. Binasa na po natin kanina yun. Sa 6. Verse 2, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. So what's... Para hindi ka mamatay, ang gagawin mo? Para hindi ka na mapatay. Nurse, tatanungin ko nurse natin, paano ba dinideclare na isang patay ng isang tao? Physically. Wala sa tipo. Pero pag may pulso-pulso, hindi pa. Hindi pa, ano, yung gano'n, ano. Kaya pa lang isa ginagano. Pag di nakuha doon, ginagano dito. Pag di pa nagano dito na. Ano, so marami siya, ano. Tama naman. Okay, ha? Meron tawag na brain death, no? Yung nakagano naman siya, humihinga naman, pero hindi siya gumigising. Hirap naman, di ba? So may solusyon ba ang ano? May solusyon ba ang mga doktor? Pag ano na? Wala, no? Ang sasabihin lang nila, anong sasabihin ng doktor? Ay, obserbahan natin. Ba? Obserbahan natin. Ay, inabot na ng 2 buwan. Sino nakaisip ng solusyon? Sige nga. Sino nakaisip ng solusyon? Pag ano na, nabawa, kapatid mo, nanay mo. Sino magbibigay ng solusyon? Ang doktor kahit kailan hindi magsasabing patayin na natin yun para matuluyan. Hindi. Sino nag-iisip? Pamilya. Ano sabihin ng pamilya? Parang umano na lang po. Tanggalin na po yung aparato. Tama? Tama? Para ano? O, diba? Ang ganda ng pamilya natin, diba? Sabi nyo, mukha. Madawas yung pamilya nyo. Pamilya nyo. Matay na nga ito. Asawa ko. Grabe ito asawa. Matay na. Mag-agree ba ang medicine? Mag-agree ang medicine? Natanggalin yun? No, definitely not. Papipirmahin ka sa paper. Sabihin, baka sila masige. Papipirma ka ngayon, di ba? Yun nga lang, ililipat mo ng ospital. Papipirmahin ka niya eh. Kasi ayaw nila ng... Kasi wala silang direct na guarantee ko, mabubuhay ka yan o mamamatay yan. Diba? Wala eh, di ba? Sino nakakapag-isip ng solusyon? Tao rin. At anong solusyon para matapos na?
ang bill mo lang 1 million. Sumunod na buwan, ang bill mo na 2 million. Eh magtatatlong buwan na, palagay mo magkano ng 3 million. Patay tayo. So ang sasabihin na, sino na mag-iisip ng solusyon? Yung sarili nyo rin, pamilya, sasabihin nila, tanggalin nyo na po yan. Wala, pakabuti ko ng 3 million. Nabura ba yung bill? Hindi mo nabubura yung bill. Ang mabubura lang doon yung hininga no, kasi tinanggal mo yung supporting mechanism, siyempre titigil na. Amen? Dok, baka pwede bombahin natin ang bombahin pa yan. Bombahin na naman, bombahin na naman. Nangyari kay Tito kay Tito. Sabi ko, Nay, paano oxygen na lang yata, no? Sige pa natin patayin yung oxygen. Pinatay yung oxygen, no? Tumigil din yung hininga. Ibig sabihin, siguro pinapump na lang ng oxygen. Sino nagdesisyon? Yung authority ba o ikaw? Isipin ninyo ang Diyos, mga kapatid. Kung gaano kabigat sa kanyang puso na magdesisyon na mamatay ang kanyang buktong namin. Sino sa atin na nag-isip niya? Na ang tanging solusyon para maligtas tayong lahat sa kamatayan, yung anak na lang niya ang mamamatay. Minsan sa mga pelikula, believe ako doon sa yung magsasacrifice siya, di ba? Halimbawa, ano yung huli ko na panood, yung nagpa-mountain climbing sila. At doon silang nakabitin. Mapuputol na yung tali. Nagtinginan yung bida, tsaka yung bida rin naman yung isa. Tumingin siyang gano'n, ang sabi ng bida, gumano na siya. Ibig sabihin, puputulin niya na yung tali, magsasacrifice siya, para gumaang yung bigat at hindi na maputo ng tulugan. Eh, may meron pang isang nandun sa ilan. Tinutong nila yung mga kapatid. Pinili niya ang kamatayan para magligtas ng buhay. Yan po, hindi ko alam mga kapatid, honestly speaking, kung ganyan ang nasa sa puso ng bawat sasabi. Na handa kang mamatay para may mabuhay. Kung meron pag ganyan, praise the Lord, nakuha mo ang puso ng Panginoon Diyos. Pero ilan ang may ganyan mga kapatid? Ilan ang magsasakripisyo? Tignan ninyo inyong mga katabi. May pag-asa bang magsakripisyo yan? Alam kong isasagot niyan. Huwag ako! Bakit ako? Sabi nga ng mga theologians, mga kapatid, hindi totoo na namatay ang Panginoon sa Kristo para sa atin. Sabi nila. Kasi yung kamatayan naman, normal yun, namamatay talaga. No? Namamatay, lahat naman mamamatay. Ba't kinagailangan mo pang magpakamatay? Okay, sabihin dito, mga kapatid, para maligtas po kayo, ilagay dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. God's house of peace and mercy, maliligtas po kayo, mamamatay po ang pastor ninyo. Kaya Diyos ang ba't ako? Pati na lang siya. Napakabigat niyan, mga kapatid. At ang sagot, John 3:16, alam niyo, ang sabi nga, for God so loved the world. Nagdahil sa pag-ibig. Sabi ng Baptist, yawang pag-ibig yan. Sabi nga ng iba, mamamatay ka lang dyan. Pero nakakagulat mga kapatid. Kasi nakilala natin Diyos. Wala naman sa kanyang yung kamatayan eh. Wala po, hindi po siya author niyan. Pero nakita niya the best way na matigil na kasalanan sa atin, mamatay na tayo mga kapatid. But, kakaiba ang kamatayang inintroduce sa atin ng Panginoong Diyos. Ito, kakaiba. Sa sanlibutan, pag namatay ka, wala na. Amen. Pag
Pag sa Diyos ka namatay, mamamatay ka lang ngayon, mabubuhay ka na agad. Muli. Kaya nga mga kapatid, sa pinag-aaralan po namin, sabi niyo, ang sino man lumapit sa Panginoong Diyos, magiging mabuti. Dahil lahat po tayo nagkasala, ang sino man nagkakasala, dapat mamatay. Sabi kasi dito sa dulo, babasahin ko, si 6, itutulak ko sa dulo, sabi rito, verse 23 ng chapter 6, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat ng kakasala, mga kapatid, maliit man yan o malaki man yan, we all deserve to die. Because that's the only way, mga kapatid. Amen? Amen ba, mga kapatid? Sino ngayon ang nagdideklara na dapat kang mamatay? Yan ngayon ang tanong. Pwede ba si Sister Alice, Sister Alice, gusto mo? Mag-volunteer ka? Sister Alice, ako magsasabi kung kailan ka mamapatay.